po, message mo na. Intro muna po ng konti about your role dito. Well, most of the time wala akong suot. So, that's pretty much my intro. It's the first movie, I guess, na feature isang character na walang suot. And yeah, very interesting yung character ko kasi challenging na gampayan siya and too many actions. So exciting na. That's all I can say. And then very first time dito sa ABS-CBN. Welcome po natin si Ms. Marian Rivera po. Well, oo. First time ko as Marian Rivera, pero yung Marian Gracia nag-OJT po ako dito dati nung college. Ayun oh, well, ayun din sa napanood nyo, parang ito yata yung kauna-unahang epic na comedy, tapos adventure ng ganito, tapos kasama ko pa ang Reyna, box office pa ng comedy. So, ano pa ba hanapin nyo? Siyempre, sabi nga, box office queen, Miss Ay de las Alas. Hello po. Good afternoon sa mga kahigpitan na ito. And of course, I want to welcome ang aking kaibigan, ang aking parang kapatid, at ang Reyna ng primetime sa kabilang channel. Of course, Marian Rivera. I-welcome natin siya dito sa ating bahay. At nagagalak naman ako at meron ng mga pautot na ganito ngayon sa mundo. Kasi nung araw walang ganito eh. At least ngayon, dahil high-tech na tayo, new millennium, meron na tayong mga ganito na makakatulong sa aming mga artista sa mga bagets na crowd at mga teki-teki. Chuk. Yes, Direk Onas po. Magandang hapon mga vloggers. Maraming salamat na pinanglaki na kami for this day. Sobra kung feel kong kayo mga tagahanga ng mga artista. Ako rin tagahanga nyo. Kasi nakikita ko yung power ng mga vloggers all these years. And hindi ko alam kung sino sa inyo mga nababasa ko, pero malamang nababasa ko karamihan sa mga vlogs nila. So, welcome to our vlog conference. Sir Dave. Yeah, it's a pleasure to work with Direk Onat and the cast. This movie is very special and one of the coolest visual effects piece that we've done. Onat is a very great director and very meticulous. So I hope you guys. It's a great thing. It's a great thing. So it pushed the level of work to a new level. So I hope you guys enjoy it. And joining po sa panel si Nick Xavier. Good afternoon po. Like what Dave said, bagong experience and this is very new for everyone. And yun lang po. Thank you. Okay, so start. So start na po tayo ng Q&A. So, Jude? Thank you for letting me do the first question. Good afternoon. This is for Miss Marian. How do you contrast your acting now as comparing to your acting when you were still starting out in the industry? Wow, thank you for that wonderful question. Ano kasi, naniniwala ako na, syempre kapag bago ka, pinag-aaralan eh. Kumbaga sa pag-arte, sa buhay ng tao, step by step yan eh, parang hagdanan. The more nagtatagal ka sa showbiz, sa namang nakikilala mo, nakakasama mo, may matututunan at matututunan ka sa ginagawa mo at sa katrabaho mo. So masasabi ko ngayon, mas lumawak siya at nagkataon na si Miss Ay pa ang kasama ko. So ang dami kong natutunan sa kanya. Minsan man sinasabi ko kay Direk, napapatulala na lang ako kay Ate Ay pag uma-acting siya kasi parang nakaka-amaze siya eh. Parang hindi niya kailangan mag-effort para magpatawa. As in, lumalabas na sa mismong pagkatao niya na ganun siya. Kaya happy ako at malaking karangalan sa akin kung ano man yung natutunan ko sa kanya bilang komedyante. Dahil love ko din mag-comedy. Thank you. My next question is for Miss Ay. Yes. For that wonderful question. You are funny as a person, but they say
clowns also have their sad stories. So how do you Oh, yes. how do you draw certain emotions that you can really be effective as a hilarious artist? Alam mo, one of my directors said that comedy is drama and drama is comedy. And sa totoong buhay, sa akin, pag marami akong pain, feeling ko mas magaling ako magpatawa. So, hindi ko alam kung anong scientific explanation doon. Basta ako, sinasabi ko na lang kay Lord, thank you sa talent na binigay mo sa akin. And kahit marami akong pain, mas lalo akong gumagaling magpatawa. Yes, di ba? Pang beauty pageant. Thank you, Jude. Ano na yun? Jude, pabot naman yung kay Rain sa likod po. Hello, my name is Rain, radiocampo.com. I have two questions. My first question is to Marian and I understand that you co-produced this film. Was this the first time you ever co-produced or produced a film project? And how did you end up co-producing this movie? Ako first time. First time ko dito sa Kung Fu. Bakit? Kasi malaki yung tiwala ko dun sa pelikula. At palagi ko sinasabi, minsan nagtitipon-tipon kami, ano ba itong klaseng proyekto na to? Nakaka-proud kasi iisipin nyo, eto pa lang yung trailer. Pero pag pinanood nyo yung buong pelikula, as in sa sinihan, ma-amaze kayo. Parang sabihin nyo, wow, nakaka-proud naman ng Pinoy. Nagagawa to ng Pilipino sa ngayon kasi marami nang nagagawa. At syempre sa tulong niya ni Sir sa mga effects namin. So, nakaka-proud. Kaya sabihin ko talaga na malaki ang tiwala ko sa proyekto na to. At talagang masasabi ko na isa sa pagmamalaki kong pelikula na gawa ko talaga. Ako naman, I think pang pang third or pang second. Kasi nasa part ng contract ko na producer din ako. Binigyan ako ng Star Cinema ng ganong options. Then, feeling ko kasi, di ba, si Angelina Jolie ako. So, ganun sa Hollywood, di ba? Ang mga artista na nagpo-produce din sila ng sarili nilang film. So, yun. Is this the first time that you're going to work together? O may instance na nag-work na kayo sa TV, sa shows? First time. As in, first time. Ngayon pa lang talaga. Mega first time. Ano pong impression sa bawat isa? Ako, nung una ko nakita si Marian, sabi ko, grabe, ang ganda pala niya talaga sa personal. Hindi kasi dati, pag dumadaan ako kay Bambi Fuentes, nung hindi pa siya sikat, pag dumadaan ako doon, sabi ko, grabe, ang ganda ng babae. Sino kaya yon? Ganyan. Model ni Bambi. Tapos, hanggang later on, ay, grabe, artista na. Siya pala yun, yung nakikita ko. Tapos nakita ko siya personal. Ang ganda. Tapos nakita ko ang puti. Sabi ko, ano ba ito? Minimirienda ba nito yung gluta tayo? Ang puti eh. So, nakaka-mesmerize yung ganda niya. Parang, ay, ang ganda niya sa personal. And mabait siya. Baby, pero straightforward siya. Kaya minsan pag sinasabi niya mataray, mga ganun. Hindi, straightforward lang siya. Kung ano yung sinasabi niya, which is tama naman, sinasabi niya. Ganun lang yun. Kanya-kanya lang tayong character. Marian, yes. With, Ai. Si Ate Ai, masasabi ko na hindi ako nahirapan, hindi ko naramdaman na ito siya, ito yung reyna ng ABS, itong klase siyang tao. Kasi napaka down to earth, hindi niya ipaparamdam sa'yo na ako si Ai de las Alas. Hindi. Hindi ko naramdaman. At sa totoo lang, kahit itanong niyo sa kanya, sa set, wala kaming ginawa kundi maglaro. Can you imagine? Sa itsura namin Naglalaro kami sa set. At enjoy na enjoy kami. Doon pa lang naramdaman ko na no wonder kung bakit siya sikat na artista, kung bakit siya minamahal ng mga tao, kasi ganito yung personalidad niya. At yun ang iniidolo ko sa kanya at gusto kong gayahin yun sa kanya. Thank you. At pwede magdagdag, nang sinabi niya na hindi niya maramdamang si Ai. Ako kahapon talaga, naramdaman ko na si Ai ako kasi kahapon may catering kami, which is never kong naranasan. Nung nakasama ko lang siya, tsaka kami may catering sa Star Cinema. So next time taga GMA, ulit ang sama sa akin. Para maramdaman ko, may catering Fairness. Stan?
Hi, good afternoon. I'm Stanley from Reserve.com. My question is, how proficient was the CGI used in the movie? Was it similar ba yung ginamit sa Kimidora 2? Well, I'm not familiar with Kimidora, but the visual effects here is quite extensive. We've done virtual sets of scenes in China and full computer graphics sets. So it's quite dynamic. You've seen some bits in the trailer. There'll be more, much more, and it's quite extensive. We've done 1,600 shots. 1,600 shots. So I'll pass it to Mix. Mix is the lead compositor. He'll explain some of that. How much time you spend? How much time? Can I say 24/7? 24/7. Okay. We work hard on this. Yeah, it's very hard, and everything's new, the workflow, and we're trying to make everything simple, for and as closest to what the director wants, and as real as it can get. And that's it. Hindi, ako, let me Hindi alam kung gaano ka-extensive yung CG. It's very extensive. These guys, the guys led by Migs, hindi pa nakaka-uwi ng ilang buwan na. Seryoso yun. Dumaan yung, naalala niyo nung nagbaha, nung habagat, nung isang lang, lahat sila hindi umuwi nung mga panahon yun. Tapos, kahit gano'n na, syempre, magpapatatawag sila direct, pati yung pasilip nga dito ng mga materials, papa-approve lang namin. So, ano yun, bumaha, bumagyo, nangyari ang lahat-lahat. And we've started this project since, tagal na, kasi nung nagsimula kami, December pa lang kami nagsimula ng shooting. As early as January, we've been working on the CG, and it's been non-stop. So, if you're asking kung gaano ka-extensive, yung CG work, it's the most extensive probably that you'll ever see in the Philippines. Had you also come into your mind na pwedeng gawan to ng 3D since we haven't yet seen any Filipino movies in 3D? We actually considered that early on, kaya lang masyadong prohibitive pa yung cost ng pag-produce ng 3D plus. Kasi for 3D to actually be more, to be cost efficient, dapat ang distribution mo hindi lang nakasalali sa Pilipinas. Kasi if you rely on the Philippines, then the amount of capital you put into producing a 3D film would never, you would never be able to recoup that. Kailangan malaking network mo. So, sa Kung Fu Divas, hindi pa namin magawa kasi alam mo yan, it's a new film, it's a new title, but baka magkaroon ng sequel, di ba? That's for now, I'm pretty, Once again, Direk, congrats kasi very clean yung pagkagawa ng CGI. Talagang first time to the best ng pag-produce. Salamat. Ito mga to. That's Dave and Vince, and partnership. Dave, Vince? Vince Yes, I'm a movie buff reviewer blog. My question is for the cast. Since evident naman yung visual effects most of your action sequences, how is the experience doing those sequences in CGI environment? May harness po kami dito at hindi rin naging madali para sa amin na may mga effects nga, oo. Pero at the same time, kasi as an artista kami doon, naka-ano po kami dito naka-harness po kami, ginagawa namin lahat ng mga dapat namin gawin dito. At nag-train po kami, Ate Ay, ng halos 3 buwan, pero hindi naman consistent na everyday. So talagang kinarir namin yung mga fight scene namin para at least dun sa fight scene namin, hindi alangan yung mga forma namin. Talagang mukha talaga kaming mga kung fu. At yun ang sinigurado sa amin ni Direk. John Michael? Hi, Marian. I'm just gonna add another question. I've asked you a couple of months back during your last movie from your outfit. Okay ka na ba? Kasi in this film, you had harnesses and stunts. How's your neck doing? Okay na siya. Pero nag-maintain ng medicine. Is it painful? Hindi naman. Siguro kapag kaya naman o hindi masyadong stress at may tulog naman, okay siya. Pero kapag everyday halos yung trabaho, tapos walang tulog 2 oras, syempre sa pag-artista, hindi mo naman control yung oras ng tulog mo kung kailan yung call time mo, kailan ka matatapos. So hanggang kaya matulog, tutulog. Kung kaya umidlip sa taping, iidlip. So yun siguro yung
Pero ngayon okay naman. Okay pa naman. Thank you. Miss Ai. Yes. Just to add to that, nag-stunts din po kayo dito. What yes. particular scenes po kayo nahirapan? Yun nga yung sinasabi ko kay Direk nung sinabi mo na, how's your neck? Akala ko, kasi meron kami doon na nag-360 kami, na naka-harness kami pero tumatumbling kami ng 360. Ganun. Zoom. Zoom. O, di ba? May sound effects. Oo. And mahirap. Lalo na, nung umaarte ka na green lang ang nakikita mo. Ang mo lang, yung mga blue na dot na gano'n. So, ito yung arrow. So, ikaw aarte ka na kunyari, may arrow. Kasi mahirap talaga, green lang lahat yung inaarte mo eh. So, kailangan ng puspusang actingan din dito. Kaya mahirap din pala gumawa ng gano'n. Si Edward mas lalo. Ay, naku, ikwento mo yung lahat ng kahirapan mo sa buhay. So, grabe, itong pinakakawawa sa amin. Did you get beat up? Yeah, I had a lot of battle scars kasi hindi rin maiwasan yun eh. So, yung mga ginawa naming stunts, as much as possible, I wanted to do the stunts on my own kung kaya. And fortunately, nagawa ko naman. Pero it was very daring and dangerous. Marami akong galos na nakuha. And syempre, sa mga ibang fight scene, nagkakatamaan talaga. So pagdating sa bahay, pasa-pasa ako, then nararamdaman ko pa rin yun for actually the whole movie. So, have you seen the whole film already? Or not? Just bits and pieces when we were doing the dubbing. Pero yeah, I haven't seen the whole thing. Was it worth it? Oh yeah, for sure. Alright, Pwede magdagdag ulit? Yes, ma'am. Yung mga kalaban namin talaga, kasi mga kung fu, talagang mga lumalaban. So, ang titigas ng katawan nila. Kapag tinamaan mo, parang silang mga kahoy. So, mahirap lumaban, lalo na pag babae. And Direk, are these stuntmen that also are in the film who practices martial art, are they all Filipinos? We actually brought in some Chinese stuntmen. Tapos yung mga Chinese stuntmen namin are hindi lang basta yung mga second-rate stuntmen. Ito yung mga stunt women ni Zhang Ji. Wow. As in ganun, really pro. At saka the top of the line stuntmen. Hindi siya second layer stuntmen. In fact, yung isa sa mga sa kanila has appeared in the highest grossing film in China right now. I just forget the title. Pero as in mga gagaling talaga sila. Tapos yung kinukwenta na kayo na sa inyo na mga harness nila and all. Of course, alam naman natin nakapag-harness na lahat ng tao, diba? But this kind of harness work is very different for all of them involved. Si Maria nga, sanay mag-harness sa Darna. Pero sabi niya rin the first time, sabi niya, ay kakaiba itong mga ginagawa natin kasi hindi lang siya yung up and down, left and right. Maraming nangyayari. Tapos basta madugo siya. Si Edward, and to also add to Edward's paghihirap, si Edward also, there were some scenes na kailangan naka-harness, di ba? Pero merong isang eksena kami that was done on location in a very dangerous place sa Kaliraya na pag bumagsak ka, patay ka, na dapat naka-wire work, wala siyang harness ginawa niya. Kasi first day niya, siya nagpapasikat. So talagang po, nagulat kami, ay, nakakatakot ng ginagawa niya. Nang matapos ang shooting siya, ako lang na-realize na munti ko palang patayin yung artista ko. Pero natapos naman, di ba? Grabe yan eh. He was doing it really, ng all life. Thank you, sir. Bukod dun sa mga pag-fight namin, ang hirap din. Kasi bilang taga-China nga itong mga kalaban namin, minsan, Shinsan-sen! Meron kami mag-usap. Ewan ko, sana minsan ipakita yung mga behind the scene namin na nakikipag-usap sa kanila. Parang nag-usap yung atin, ewan ko sa'yo, bahala ka naman. Ang hirap din minsan yun eh. Kasi hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. Kasi Shinsan-sen! Bastusan lang. Kanililoko ko sila. Kaya bastos ko sila kanyari. Thank you, po. Ian? Hi po. I'm Ayan from the Sweet Box. Sweet! Ano lang po, parang congrats kasi napakaganda ng movie. Parang highly anticipated po siya. Tapos first time po ni Direct Onat na magpapakita ng ganito. So parang napakataas na pelikula po. Nape-pressure na po ba kayo ngayon pa lang na para sa mga next projects niyo? Hindi naman actually, hindi ako nag-pressure. Kasi nung
nung ginawa namin to, and even after doing it actually, we just wanted to come up with a high quality film na ma-enjoy nyo lahat. Na, at saka hindi lang high quality, also something very entertaining. At saka masasakyan ninyo. Alam mo, nang simula pa lang, nung kinausap pa lang si Ai at si Marian, right from the very start, napawa ko sila hindi dahil sa sobrang effects or dahil sa matari ko. Of course, that's part of it. Pero kasi naniwala sila na ang ganda ng kwento namin inilalahad sa pelikula. So, kung na-pressure, hindi. Kasi wala namang expectations na walang pinanggagalingan na hindi ko compare with anything that has been previously done. Kasi bago naman siya. Yes. So, wala siyang benchmark. So, walang pressure sa Next ang pressure. Oo nga po. Tsaka ang ganda ng mix ng beauty contest tapos may kung fu. Diba? Saan po kayo mas nag-enjoy? Dun sa contest o dun sa karate? I think sa contest, kasi yung karate mahirap gawin talaga eh. Mahirap makipag-away. Mahirap makipag-away ng mga bato-bato yung kalaban mo. Kaya mas enjoy kami dun sa landian lang. Ako din, contest. Kasi dun sa contest, magugulat kayo. Although syempre, di pa namin pwede ipakita. May kanya-kanya kaming talent dito. At ma-amaze kayo sa talent na parang, wow, paano nila nagawa yun? Kahit kami parang sinasabi ni Direk, ganito yung natin parang talent mo, ito yung talent mo. Sinasabi namin, Direk, paano yung magagawa yan? Basta gawin nyo lang. So, ginagawa namin. Medyo delikado siya dun sa ginagawa namin. Pero ma-amaze kayo na, wow, kakaibang talent. Tsaka, para po sa kay Miss Marian, tsaka kay Miss Ai, kasi doon po sa, Edward is almost, entire film, shirtless. Di ba nakaka-distract? Nakaka-distract. Nagkamali ka ng tinanong. Oo, nakaka-distract eh. Iba siya. Kasi alam mo bakit? Gifted siya eh. Diba mga suit niya, mga gano'n, Direk, ano ba yan? Ay, naiiyak akong tumingin, pero okay lang, maganda. Matatawa mga Becky. Tuturo-turo mo gano'n. Totoo, amazingly. Hindi lang mo nag-comment. Pangit. Amazingly, i-congrats niyo siya. Congratulations. Gifted siya. Thank you. Miss Jing? Hello, good afternoon po. Congratulations. Tanong ko para sa ating dalawang divas. Para sa inyong dalawa, have you ever imagined na you would do such role as this, like the Kung Fu Divas? And paano kayo napa-oo to do this kind of project? Ako talagang first kasi si Direk, kilala kasi ito sa commercial. So, karamihan sa ginagawa niyang commercial, magaganda talaga. So, nung nilapit niya to sa akin, hindi ako nagdalawang isip na, naku Direk, basta yan, game. Tapos, habang kinukwento niya, nararamdaman ko na parang, ang hirap yatang gawin itong pelikula na to. Kasi sa kwento pa lang, mahirap na talaga eh. But, gusto mong gawin kasi parang first time sa Philippine movie na may ganitong film. And of course, first time na makakasama ko si baby girl. So, yun na yun. Kaya sabi ko, ay gusto ko yan. At least baka mag-blend kami sa screen. Maging kasing ganda at puti ko siya. Ako nung nag-usap kami ni Direk, kinuwento niya sa akin, parang sabi ko, Direk, parang malabo yata yan. Parang sa kwento niya, parang ang hirap. Ay, kailangan may ganito, kailangan ganito ka. Parang, sige po Direk, sige lang, nakikinig lang ako. Parang iniisip ko, paano magagawa ito ng gantong klaseng pelikula na gusto niya ma-achieve ng gantong klase? Hanggang finally, nag-taping na kami, nagsushoot na kami ni Ate Ai. In fairness, nagagawa nga namin. Yun nga lang, sobrang tagal, sobrang hirap. Tapos pag na-edit pa siya, nilalagyan pa ng effects, bongga. Talagang ma-amaze ka na, ay, pwede palang gawin talaga. Question muna ako. So, Miss Ai, Miss Marian, kasi it's a Kung Fu Divas. Para sa inyo ba, ano ba yung pinaka-meaning ng, or meaning ng isang pagiging diva? Yan na. Sabi nga, diva ka, ano nga ba? Ang diva ay bida kung, nakalimutan ko na, ano nga yung kodigo ko? Mamaya ko na lang ulit sasagutin. Oo, cut niyo muna. Si Mac.
Makakasan ka daw. Makakasan na yung koligo ko. Hindi, sige. I-save mo yun. I-save mo yung mga panata natin yan. Dito siguro sa Kung Fu Diva, palaging tanong ano ba ang Kung Fu Diva? Siyempre may mga plug kami na pinapakita. Ang Kung Fu Diva ba para sa'yo? Palaban ka ba? Mapagmahal ka ba? Ano ba ibig sabihin yan? Kailangan ba may corona ka? O ito yung nagsisilbi ka sa kapwa mo para maging diva ka? O mabait ka sa magulang mo, sa kapatid mo? So dito, parang sa kwento na to, halo-halo na. At paglabas mo ng sinihan, i-explain sa sarili mo, ikaw mismo, pwede kang maging diva. Sa anong paraan? So ikaw mag-aano sa sarili mo, pwede rin pala akong maging diva. So yun ang kailangan nyo alamin pagkatapos sumanood. Yung kodigo niya mamaya na lang. Ang galing ng pagkakasagot niya. Ako mamaya na. Okay, next question po. Mamaya na yung sagot ni Miss Aida sa ano. So, Miss Grace. Hi po, I'm Gracie from ismegracie.blogspot.com. Kay Mr. Edward, question ko lang, did you audition for the role or kasama ka talaga sa original cast? Yeah, I did audition actually. Yeah. When I auditioned, si Direk actually gave me something that was very challenging kasi pinakububad niya ako agad. And I was even conditioned for it. Tapos pinabasa ko ng kahaba-habang linya na he expected me to memorize in a short amount of time. And then in Chinese accent. So fortunately I pulled it off. And yeah, that's how I got it. But I had to audition like everybody else. So it's nice to know that I was able to be the one to get picked by Direk. So thank you. Yeah, that's it. I think. Kay Direk po, curious na po ako, saan po yung mga location ng pinag-shootingin niyo ng movie? Kasi nakikita ko din sa mga trailer, magaganda po yung mga location na pinagkanan. Saan po yung mga location? Marami actually. Meron sa Batangas, yung pinakamalapit namin. Meron sa Laguna, Caliraya. There's one in Anilao. Meron sa Bataan, sa Maribeles. At saka isang town na mas malayo pa sa Maribeles. Na napakatagal daw ako makarating lahat doon. Oo, halos mas malayo na siya eh. Sobrang layo niya. Wala din yung case manager. But anyway, sobrang layo niya. So yun yung pinaka-main. And then some of the locations are actually not locations, but sinunod lang namin sa studio nga with green screen. Tapos we place it. You'll be surprised, yung akala niyo ibang location, hindi location. So, yung pinaka-main location lang, mga 4 lang talaga. Add ko lang po, first time niyo po bang mag-direct ng movie na... First time kong full-length feature. And how's the experience po of directing Miss Ai and Miss Marian? Especially marami po silang parang mga action scenes. Paano po sila nag-cope dun sa mga when you're directing them? Hindi, alam mo, it's... wala na yatang masasarap ang first project for a first-time director than this project. Lalo na you're working with no less than D.I.I. de las Alas and D. Marian Rivera. Kasi sobrang, you're working with the two most professional actresses in the land. Seryoso ako doon. Kung sa level ng professionalism, wala ka talagang masali. Tapos in terms of acting skills, of course, alam naman natin that both are very deep, that have very deep benches when it comes to their when it comes to their acting arsenals. Sobrang lalim ng pinugugot ng dalawa. Kasi hindi lang siya, kung nagay sa trailer, parang comedy-comedy lang siya, kung lang, bakla-bakla lang, di ba? Pero when you watch the film, actually, it required something more than just comedy and action. Kasi meron siya mga dramatic points, breakdown scenes, habang nakalambitin sila, or habang nakapulupot sila. So, yung sinasabi lang kayo ng ang hirap, akala niyo siguro, ang hirap lang gawin ng action sequences. But more than the action sequences, mahirap din gawin sa kanila yung mga eksena na they're intertwined, nakapulupot, nakalambitin, at nagdadrama, at nagko-comedy, at naglalahat, all at the same time. So, having these two great actresses in the project for my first movie is, the biggest blessing I ever had. Good afternoon po. Ako si Florencio dito. Nasaan ka? From Manuel Delight. First of all, bukod po sa Kung Fu training, any other preparations na ginawa nyo? Naggawa din pa kayo sa diet, workout, at saka yun nga, yung sa Beauty Queen. So I think nag-training rin ba kayo ng Beauty Queen? Natural sila?
Oo, natural kaming beauty queen. Hindi, ako, nag-aral kami ng Kung Fu, pero hindi naman ganun ka-drastic na talagang yung buong 3 months, 6 months, hindi. Pero talagang nag-train kami. And ako, pumaya talaga ako nun kasi yun yung mga time na marami rin ako pinagdadaanan. Kaya natural din yung payat ko. Oo, mataba ako nun sa film, tapos papayat ako ng papayat. Wow. Okay, Marian po. Yun, bukod sa nag-train kami, ang maganda niyan, practice kami, puro kami kain sa set, kwentuhan. Siguro yun yung nakatulong din sa pelikula at lalabas at makikita mo na at mararamdaman mo naman kung anong epekto nito sa inyo. Kasi ang saya sa paggawa namin ng pelikulang ito, yung bonding namin ni Ate Ay, ni Derek, ni Edward. So lalabas siya. Makikita nyo din. At yun ang mahalaga sa akin, yung naging bonding at kabuuan ng friendship na nagawa dito sa Kung Fu Divas. Okay. Follow-up lang po. Is there any other contributions na binigay niyo for this film? Like, yun nga, mga gowns, may mga lines ba kayong sinuggest kay Direk or scenes na parang, Direk, pasok natin to, ganun. Sa tingin niyo, meron po ba kayong mga contributions na ganun? Mga suggestions lang. Mga pa lang ng konti, pero okay naman. Tsaka, all my heart and my soul, binigay ko rito sa movie na to. Yan, same. Kasi si Direk daw niya ikwento yung pelikula, kung paano ang proseso pag-deliver ng lines, madagdagan man yan o mabawasan. Hindi mo na kailangan dagdagan kasi mismo sa pelikula, mismo sa script, swak talaga siya. As in, wala kang gagawin ko din namnamin, i-arte siya, at i-enjoy siya. I will just add, kasi when we started shooting, it was beginning of first week of January, and nasa holiday mode pa ako nun. I was just eating fruit salad every day, imagine, and still had my hangover, and then Derek had me called over and telling me that yung shooting will be in 2-3 days, imagine that. So, it was very difficult for me the first week. I think yun yung pinaka-pressure sa akin was to be in that condition. So, fortunately, nagawa ko magically in a month. Pero the first time, I was very conscious talaga. They had to draw abs on me. And kahit they were drawing abs, it wasn't working. So I brought dumbbells pa nga sa set the first day. Ganun talaga ka-desperate. But, after a while, naging condition na ako. And I had to also take some Kung Fu lessons kung ano-ano. And I was afraid of heights. Kahit namumutla na ako, tiniis ko na lang. And they were laughing at me pa. So, but it's part of the movie. So, luckily I did it. Okay, hi, hello po. I'm Nicole from Chubby Chitchat at Blogspot. For Miss Ai, you've done so many films na po. Yes. Naging mommy ka na ngayon, kung-fu-kung-fuhan ka na. Meron ka ba bang mga inaasam na dream role? Or, since nagpo-produce ka na po, meron ka bang klase ng film na gustong ma-produce in the future? Marami pa. Marami pa ako hindi nagagawa. Di ba idol ko si Ate V, alam niyo naman yon. Lahat ng mga nagawa niya gusto kong gawin. Nyari Tagos ng Dugo, Darna, which is hindi ko na magagawa yun. Alam naman natin hindi. Jezabel, baka pwede pa. Ate V and the Beep Beep Minika, pwede rin, kaso walang Minika na ngayon. Marami pa. Gusto ko maging, hostess na laos. Gusto ko talaga yun. Kasi may konting sexiness. Pero matagal pa yon. Kasi kailangan yung laos na yung itsura ko, yung mataba na ako. Shoulders na aking. Marami pa. And gusto ko maging madre sa movie. Hindi pa ako nagiging madre na full-length movie. Mga pa-etos-etos lang. Pero ito gusto ko yung totoong mahabang room na madre. Etos-etos lang. Alam naman nila ilalagay niya, etos-etos lang. For Miss Marian naman po, Miss Marian, what made you say yes na gawin tong film na to with reality and star cinema? Walang dahilan para mag-no Bukod sa napakaganda ng proyekto, napakaganda ng mga kasama ko, ang ganda parang ni bahid ng hindi, parang hindi ko masasabing hindi. The main fact na piniresent sa akin ni Direk na ito ang gagawin, ito ang pelikula. Parang yun palang, ay Direk, oo na, kahit mahirap na hindi ko ma-imagine ng Direk, paano yan? Ay, gagawa ko dyan. Kasama ko pa si Ate Ay, so anong pangahanapin ko? I have another question for Direk. Since
this is your first full-length movie. Given that you have two equally talented artists, how did you motivate them? Parang you break the ice, nagkaroon ba ng workshop between takes, whatsoever? Hindi kailangan ng workshop ng dalawa. Or hindi kailangan na mag-warm up. Kasi the first meeting pa lang nila, to think na hindi pa sila nagkakatrabaho in any of their sa mga past projects nila. Pero first time nag-meeting lang for our story conference, nag-click agad yung dalawa. Parang long lost, friends. Long lost sisters. Na sobrang sobrang instant yung bonding nila talaga. Sobra. Kaya kung kinailangan ko silang i-warm up, hindi. No, kailangan ko sila i-motivate. Magaling tumato, so hindi mo kailangan i-motivate. All you have to give them is the text, kung ano yung script. Let them... May sumbat pa. May sumbat. Pinag ko ba sa isang mahirap na Excel. Pero naman kailangan na basahin yung isang the script. And then content explanation from me. It was the easiest job for any director. Kasi nga, yun. At hindi ko sila binabola or sinasabi ko because they're here. But really, it's such a breeze working with talented actresses and actor. Kasi hindi mo kailangan masyado mag-effort as a director. So all you have to do is to frame the shots, think about the story flow. Pero paano mo problemahin kung paano mo mailabas sa mga artista yung kailangan na eksena? Hindi mo kailangang problemahin yun kasi automatic lumalabas ka nila. And I guess it's because they believe in the project so much. So inaral nila talaga. Dumarating sila sa set, especially on crucial scenes na non-action or non-comedy. Pagdating doon, pasok na pasok. Exactly how I imagined it while I was writing it, nung sinusulat ko pa lang siya, lumalabas. At saka, meron pang mga input sila sa eksena. Nung sinusulat ko, natawa ako, naiyak ako habang sinusulat ko. Pero nung ginagawa nila, they elevate the scenes in a dimension na sobrang hindi ko na-imagine bilang writer or bilang director. Hello, I'm Larissa for Marian. Since ito yung first, meron ka pa bang balak na mag-produce or may possibility din ba na magkaroon kayo co-produce kayo ni Ding Dong since nag-produce din siya ng movies? Hindi ko masasagot yan. Pag kumita to, baka hindi ako madala. Baka ulitin ko. Pero hindi. To be honest, yung experience ko bilang producer dito, iba rin pala. Kasi bilang artista, oo, ibibigay mo yung 100% mo, makikisama ka, makikitungo ka sa mga bagay-bagay. Pero kapag producer ka pala, minsan may mga idadagdag ka na, Derek, okay lang po ako ha. Ay, ganito po, Derek ha. Kumbaga, mas more on nagiging ko sa trabaho mo, mas binibigay mo pa kung anong kaya mo ibigay. Kahit siguro huling hininga mo, ibibigay mo kasi producer ka. How about co-producing with Ding Dong? Possible kaya? Why not? Basta mas malaking kanya. Last na, paano mo i-relate yung experience mo? Kasi this is the first time din na makatrabaho mo yung mga taga-stars yun naman. Ay, wala akong masasabi kundi ang sarap nilang magmahal dahil sobrang winelcome nila ako. Mararamdaman mo na walang ilang factor. May catering nga. Kita mo, may catering nga kami. Diba? Mabait sila. Ayoko na. Tsaka iba sila magtrabaho. Iba yung proseso nila kung paano sila gagawin nila para i-promote ang pelikula. Na-amaze ako sa kanila. Sabi ko nga kay Direk kahapon, kasi nandito rin ako kahapon, ang galing ng Star Cinema at sobrang bait nila. Kaya no wonder bumabalik sa kanila kung bakit successful talaga sila. Okay, we're down na po sa last 3 questions. Sandali lang po, pwede pong sumagot na po si Ate Ay. Ready na po siya. Ito na yan ha, ito na yung sagot ko tungkol sa diva. Yes, of course. In this film, we will redefine what diva is. Ang diva ay bida kung ikaw ay sure sa sarili niya. Ang diva ay bida kung inuuna niya ang iba. Ang diva ay bida kung puso ang pinaigiran niya. Very well said. Worth the wait. Yes, very preamble. Di ba? Question muna before the last 3 questions for Miss Marian. So, from after this, are we expecting po ba na another movie with Star Cinema? Patay na naman ako nito eh. Pag-iinita ni Mother Lily.
Siguro, oo. Siguro, why not? Alam naman nating lahat na mas maganda nga rin. Alam mo, natuwa ako kasi unang-una si Dong ang una sa Star Cinema eh. So natutuwa ako na may ganitong pagkakataon na binibigyan ng artista sa kabila para makatrabaho ng kabila. Na parang nakikita ng mga tao na, ay, wala namang may kompetisyon, alam naman natin yan. Pero nang dahil sa mga ganitong pangyayari, nawawala yung wall, ibig sabihin nagkakaisa-isa tayo para maging maganda yung proyekto, magkasundo-sundo na walang mga ganito. Siyempre may pagkakataon na kailangan magpatalugan sa mga soap opera, pero ginagawa lang yung trabaho. Kaya nagpapasalamat ako na may mga ganitong pagkakataon. At least hindi lang ako bilang artista, malay nyo marami pang taga-7 ang makatrabaho ng Star Cinema at ang Star Cinema, ganun din. So, hindi madadala. At syempre wish ko din na more pa with Regal para huwag magalit si Mother. Okay, we're down to the last 3 questions. Ellie? Hi there, Art. Good afternoon. Sabi nila, Filipinos daw sobrang hirap patawanan kaysa paiyakin. So why did you decide to make a comedy movie as your first movie? Actually, hindi siya conscious decision na gagawa akong comedy para sa unang pelikula ko. Nagkataon lang kasi that this story has been brewing in my mind for the longest time. Sobrang, ano yun, halo-halo to ng experiences at saka interest in life. So matagal na siya nagbuo in my mind. It so happens na nagkaroon siya ng sariling buhay yung kwento. Nagkaroon siya ng buhay. Tapos habang nagkakaroon siya ng buhay, nakakawa na ako sa kanya. Ay, comedy pala yung ginagawa ko na. Tapos maya nagkakaroon siya ng another life. Ay, action pala yung ginagawa ko. So, you know, this film is very organic yung story niya. Kasi nabuhay siya. Hindi ko siya, alam mo yan, it's not your usual film na magde-decide. Nagagawa ko ng pelikula na itong dapat mangyari. Ito. Alam mo yan, I just let the story play out its own and have a life of its own. So, nabuo siya ng nabuo. At nung nabuo na siya, ay, sabi ko, interesante yung kwento meron siyang potential to be, you know, to entertain and to touch people's lives. So nung nakita ko na natuwa na ako sa kanya, of course I showed it to some people also. At nung nagkaroon ako ng congress, ay maganda yung pelikula, mukhang promising. Siya ako kinausap si Ai at si Marian. Thankfully, natuwa naman sila. At they shared the same excitement as I did. So natuloy yung project. Okay, thank you. Thank you. Edward, question, sir. Ano yung contribution mo sa movie? How makikita namin na, because Marian Rivera and Ai de las Alas are big stars. Tapos leading man nila, Edward Mendez, na so far, wala ka pang sobrang malalaking pelikula on your own. So, ano yung, paano namin makikita yung Edward Mendez sa pelikulang ito na magsa-shine despite the 2 stars? Yes. It's hard to say much because I might end up disclosing. But when this movie is not just about, for me, yung pakitaan ng skin. But it seems like it. But there's going to be, it was very challenging for me also because involved a lot of acting as well, emotional stuff that I had to do. So I had to be very versatile. And I can't say much because, you know, kasi maraming twist yung story eh. So it wasn't just like walking around and pa-cute and palaglag ng panty. And I was actually proud and glad na hindi lang yun yung pinagawa sa akin ni Derek. Actually, before the movie, Derek had told me already ahead na malaking responsibility yung gagawin ko dito na kailangan kong, acting-wise. So, hindi lang sa pagpakondisyon ng katawan, but also kailangan i-showcase ko yung acting ko to the max. So, fortunately, I was able to do it because working with these 2 big stars had made it so easy for me. Yeah. Thank you. Thank you. Let me just add on that. Mag-add lang ako doon kay Edward. I also want to clarify na si Edward is not really just eye candy in the film. It may appear so dun sa trailer natin, di ba? But really, when you watch the film, pasensya na kayo, ayaw na yung masyadong mag-share ng mga story bits, di ba? Kasi ayaw naman i-rub yung enjoyment niyo of the film when you see it much later. Pero once you see it, biglang ma-realize nyo na, hindi lang palabas na talaga dekorasyon yung lalaki. Okay? He plays a very important part in the film. At sobrang tamang desisyon namin tatlo na si Edward Mendez ang kinuha namin to play that part. This film is also very special to me because 10 years ago, I did a little film, a little part with Miss Ai. It's actually a reunion with her because I was in this movie, Pinay Pai. Siya yung pinag-aagawa namin ni Brad Turley. I was just a kid coming back and forth. Harley, hindi ka ako marunong mag-Tagalog masyado. Inimag ko na siya. Ayaw namin to. Ano ba yan? It's so surreal na cover ko siya this time na 10 years later. So, sobrang nakakatuwa lang. Yeah.
Sabi ko na nga, something eh. Oo, hindi ko siya natikman noon, hindi ko pa rin siya matitikman hanggang ngayon. Sa next na lang. Next lifetime. I just have a question to Direk. Paano na-spice up ng role ni Roderick Paulati yung Kung Fu Divas para mag-stand out yung characters ni Miss Aya and Miss Marian? So, si Kuya Dick, right from the very start, I wrote that part for him. At alam na yun. Kahit sila ay sa si Marian, so talagang itong part na to, Roderick Paulati lang to. I can't share so much about Kuya Dick's character, but he's one funny, one evil character at times, and at times he also seems to be this charming personality. And I really chose him to play that part. Kasi alam naman si Kuya Dick, di ba? Meron siyang instant affinity sa ating lahat, di ba? So, yun, hindi lang siya isang one-dimensional character. And once you see the film, na-realize na, kaya naman pala si Roderick Paulati pinili. Tapat lang talaga siya. At walang ibang pwedeng mag-play ng part na yun. Okay, last question na po, Miss Jing. My question goes to Miss Marian. Masasabi mo ba na big influence sa decision mo si Ding Dong Dantes to do a movie with Star Cinema, and at the same time, you have co-produced pa? Wow, booming. Kami po kasi ni Dong, hindi ko alam kung paano ipaliwanag at ilatag din po lahat sa inyo. May kanya-kanya ka po kaming mga buhay ni Dong eh. Kami as a couple, oo. Pero pag kanya-kanyang trabaho kami, hindi yung, gawin mo to ha, okay to ha. Hindi, malaki ang tiwala namin sa bawat isa na kung anong gusto namin gawin, susuporta namin ang bawat isa. Pero hindi ibig sabihin, dinidiktahan namin ang bawat isa kung anong gagawin namin. Itong pelikulang ito, diretso sa amin si Direk, kinausap ako. Ako mismo sa sarili ko nag-decide, ay gagawin ko ito. Napakagandang pelikula. Then after nyan, nag-usap kami, example, nag-lunch kami together. I-open ko sa kanya, alam mo may offer sa akin, ganung pelikula, kinuha ko. Ay, maganda yan. Ganun ang relationship na meron kaming dalawa na mahirap ipaliwanag sa ibang tao kasi minsan nasa showbiz kami parang, ate, huwag ka nang bitarayaan mo na ako. So ganun klaseng relationship meron kami. At yun ang importante sa akin. May respeto kami sa bawat isa, lalo sa kanya-kanyang career. Kasi minsan mahirap matali ng Marian and Ding Dong together. Siyempre kanya-kanya din. Habang nag-aantubuloroto dito si Ate Ay sa pag-ibig, hayaan na natin siya. Miss Ay? Hoy, ano ba yan? Ako ba to? Kasi di ba you've done yung Volta? So after nung palabas na yun, naging idol ka ng mga tao, ng mga special mga bata. So what do you expect after mapanood ng mga tao itong Kung Fu Divas? Anong magiging tingin nila sa'yo? Anong klaseng idol? Dati kasi tinatawag ako, Volta, Volta, Volta. Tapos sige, tayo na. Oh, no. Hindi naman ang sagot ko. Hindi. Kaya tatawagin nila ako, iba naman. KFD. Kung Fu Diva. Diba? O, yun lang. Okay, so maraming salamat po. So,